Nanumpa na ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na magsisilbing gobyerno habang binabago ang ARMM para maging Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Hindi kasama riyan si MNLF Founding Chairman Nur Miswari, pero may ibang posisyon daw na naiisip para sa kanyang Pangulo. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, nagsimula na ang pagpapalit ng gobyerno sa Bangsamoro Region mula sa ARM o Autonomous Region in Muslim Mindanao para maging Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nag-appoint na ang Pangulo ng 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. For purpose of the region. Sila ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority and Transition Government o pansamantalang gobyerno habang binabago ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM para maging Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod yan ang ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL ngayong buwan. We do away with greed, we do away with oppression, and especially we try. It can be done sometimes. Cannot be reached. But I pray that we will end the hate that pervaded our lives for so many years. 80 ang miyembro ng BTA, pangungunahan ito ng MILF at may mga miyembro galing sa iba't ibang sektor at grupo kabilang na ang Moro National Liberation Front o MNLF. Si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang itinalaga ng Pangulo bilang Interim Chief Minister. Siya ang bubuo ng interim o pansamantalang gabinete nila na may 15 na mga cabinet secretaries at magtatalaga ng 2 interim deputy minister. Uupo ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority hanggang taong 2022. Sa taong 2022, kasabay ng presidential elections, magkakaroon ng eleksyon para sa parlamentaryo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na siya naman magluluklok ng kanilang chief minister. Ilan sa mga kailangang gawin ng BTA ang pagbuo ng transition plan para sa dahan-dahang pagbuwag sa mga dating opisina ng ARM. Kasama na ang paglalagay ng mga tao sa mga bagong opisina ng BARM. Kailangan rin nila magpasa ng priority legislation tulad ng Bangsamoro Administrative Code, Revenue Code, Electoral Code, Local Government Code at Education Code. Kakausapin din daw ng Pangulo sa MNLF Founding Chair Nur Miswari at aalamin daw niya kung ano ang gusto nito. I will talk to Noor. Whatever. No conditionalities. Makinig muna ako sa kanya tapos kung makinig siya sa akin. And maybe in God's own time we will have then it's complete. Jessica, ilan pa doon sa mga miyembro ng BTA ay itong si Commander Bravo na nakita nyo doon sa report kanina at ilan pang mga ground commanders ng MILF. Samantala, may inatasan na ng mga tao itong si Pangulong Duterte para kausapin si Chairman Miswari. Jessica. Okay, Joseph, anong klaseng timetable meron ang gobyerno to set up the BARM? The BARM will have to be set up officially by 2022. Yan yung time na magkakaroon ng eleksyon doon sa mga Bangsamoro territories na bumoto for inclusion. 2022 yan kasabay ng presidential elections. They will have a parliament. Ito yung mga representatives ng mga tao at sila yung amongst themselves yung pipili kung sino yung kanilang magiging chief minister, and then the chief minister ang pipili naman ng kanyang dalawa na deputy minister, Jessica. So 2022, itong trabaho ng BTA from now until 2022 ay transition lamang, Jessica. Okay, dito sa magiging composition ng BARM government, exclusive ba sa MILF or is there some attempt, Joseph, to include non-MILF members? You know, Jessica, nung nine-negotiate yung powers noong Bangsamoro government, talagang klaro yung gobyerno na dapat ay may equal representation, dapat ay inclusive yung magiging gobyerno na isi-set up doon sa Bangsamoro region. So yes, dapat may representation yung MNLF, MILF, and even yung mga indigenous peoples in that area, and even women. So merong computation na parang 2% should be women yung nasa legislative nila, nasa parliament nila. So yung mga ganyan na
mga bagay na for inclusivity ay nakalagay within or in the Bangsamoro Organic Law, Jessica. So we can expect a variety of government leaders in the region, yes, Jessica. Okay, in the meantime, dahil may nangyaring dalawang pagsabog sa hulo no, recently, Joseph, is the government taking that incident as some parang nagpaparamdam din yung MNLF or probably it's their way to express na, oy, kausapin nyo rin kami. Paano ba ang basa ng gobyerno dito sa nangyaring pambobomba sa Hulo Cathedral? Jessica, nung pumutok yung istorya na yan, no, naalala natin na yung namang mga tagapagsalita ng Pangulo, itong si Presidential Spokesperson Salvador Panelo, and even the government, ay sinasabi naman nila na walang kinalaman yung sentiments. No, halimbawa, nitong si Chairman Nur doon sa pagtatayo noong Bangsamoro government. So walang link as according to the government. At I don't think they need to. Kasi open naman si Pangulong Duterte na makipag-usap dito kay Chairman Nur. And in fact, in the past couple of days, may mga overtures itong si Pangulong Duterte kay Chairman Nur na, may mga statements siya na si Chairman Nur daw history will judge him kindly and will consider him a statesman. So yung mga ganon na kumbaga parang panliligaw dito kay Chairman Nur shows that the government is open and willing to talk to Chairman Nur to know yung kanyang mga sentiments now that we are putting up a Bangsamoro government led by, of course, the MLF for the meantime, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.